Maraming nagtatanong, paano ba ang wastong pag-aalaga ng inahing baboy? Ang ating inahing baboy, nanganak ito ng 15, 15 biik. Pero, yung suso ng ating alagang inahin, 14 lang. So, yung isa, namatay. At saka, dahil sa napakarami nila, 14 lahat, ang buhay, mayroong dalawa na maliit. Dalawang maliit. Pero yung 12, mga malalaki. Yan, ganyan. Ano bang ginawa ko? No? Bakit dumami ang anak ng aking baboy? Nung nanganak siya, no? Unang panganak niya, nung nawalay na yung mga biik, nagpurga agad ako sa kanya. Yung pinurga ko, ivermectin na isang sachet. No, una, yung pinupurga ko sa kanya, latigo 1,000 na sachet. Kaya lang, itong baboy na to, kapag mayroong lasa na iba, ayaw niyang kainin. Kaya yung pinakain ko na lang sa kanya, nilagay ko yung sa feeds niya nung ikalawa kong purga, yung ivermectin na agmectin, kasi walang lasa yon, hindi niya malasahan. So pagkatapos ko siyang pinurga, nag-inject agad ako ng vitamin ADE sa kanya, 5 ml. Yung ADE 5 ml, tapos 5 ml din na Bilamil. Yung in-inject ko sa kanya. Tapos, after 6 days na nawalay na yung mga biik, naglandi na siya agad. So, yun. Pagtapos niyang naglandi, pinabulugan ko na, no? Hindi siya artificial insemination, kundi dinalhan siya dito ng bore. Tapos, yun. After na nabulugan na siya, hindi ko muna siya pinakain ng marami. Pakunti-kunti muna, no? Hanggang lumating sa 21 days. Nung 22 days na, doon ko na siya pinakain ng marami-rami, no? Siguro bawat pakain ko sa kanya, mga 3/4 kilo. Tapos, dahil kasagsagan nun ng El Nino, nung nagbubuntis siya, medyo nahirapan tayo sa budget, sa pagpapakain sa kanila. So, maraming mga kangkong dito sa amin. Kaya, sa umaga, pure feeds yung pinapakain sa kanya. Sa tanghali, pinapakain ko siya ng kangkong. At saka sa hapon, mga alas 5 ng hapon, pinapakain ko na naman siya ng purong feeds, no? Ano lang, mga sobra 1 kilo lang yung pinapakain ko sa kanya. Sa umaga, sobra 1 kilo din sa hapon. Tsaka bago siya manganak, mga 10 days, no, before siya nanganak, mga pagka 100 days, no, ng kanyang pagbubuntis pala, binigyan ko ulit siya ng purga. Pinurga ko ulit. Pagkatapos ko siyang pinurga, nag-inject ako ng iron sa kanya. Bakit kailangan nating mag-inject ng iron kung manganganak na, o malapit na manganak ang ating inahin? Kasi pag nanganganak ang ating mga baboy, maraming dugo, no, ang nawawala sa kanya. Dala nung paglabas ng biik, fluid at saka dugo, yung sumasama sa mga biik. Kaya kailangan natin ng iron na iturok sa kanya para mayroon siyang pundo na vitamina na iron sa katawan sakaling manganak na siya. So, after niyang manganak, tinurukan ko siya ulit ng vitamin EDE, no, for calcium, para sa gatas. At saka tinurukan ko rin siya ng Bilamil na 5 ml.
Pero kung nanganak siya, no, nag-start siya ng panganganak alas 12 ng tanghali. Nung nanganak siya ng alas 12 ng tanghali, natapos yun mga alas 5 ng hapon. Hanggang gabi pa pala, ng mga alas 7, lumabas na yung inunan ng mga biik. Pagka mga alas 3 ng madaling araw, tinurukan ko agad siya ng oxytetracycline. Yung tinuro ko sa kanya, yung Ruby LA, no? Bali generic 'yon ng oxytetracycline. Kasi yung tinuro ko oxytetracycline LA para long acting. Bali 3 to 5 days ang epekto. Kaya minsan lang ako nagturok sa kanya. Kaya wala siyang dinamdam, di siya linagnat. Yung ituturok mo pala na oxytetracycline is 10 ml yon. So, yun. Kaya ganito, no, ang ating mga biik. Tsaka pala, habang buntis yung inahin ko, syempre, everyday, binibigyan ko siya ng calcium, yung sisikal. Kung walang sisikal, pwede rin yung grandical. No? Isang tablespoon nun, nilalagay ko sa feeds niya bawat umaga. No? Kaya yung mga biik, paglabas nila, mayroon na silang malakas na yung mga buto nila kasi mayroon silang iron na nakukuha sa kanilang ina at mayroon silang calcium na nakukuha rin nila sa gatas ng kanilang ina. So, ganito, malalakas na yung aking mga biik. Sa ngayon, 18 days na sila at malakas na silang kumain. So, sa next video natin, ituturo ko rin sa inyo kung paano natin pakain ng maaga ang ating mga biik. So, sa ngayon, hanggang dito lang muna yung ating video. At sana, mayroon din kayong matutunan sa pag-aalaga ng biik at inahin.